Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na naman na ito na kami ay makakapakinig ng inyong mga salita. Napakabuti mo, Panginoon, dahil sinabi mo na ang tao ay hindi mabubuhay lamang sa tinapay kundi sa bawat salita na nanggagaling sa inyo. At ngayon pa na naman, Panginoon, ay pakakainin mo kami. Napakabuti mo, Panginoon, na lagi kaming may pagkakataon na ganito, na makapakinig at na mabigyan na naman kami ng buhay na nanggagaling sa inyong mga salita. As for me, your servant, Panginoon, nais ko po na idinudulog ang aking sarili sa inyo. Kayo lamang po ang magsasalita nawa sa aming lahat ngayong araw na to. Itago niyo po ako, Panginoon, at hayaan mo na ako ay maibaba at ikaw lamang po ang maiangat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang paggawa po ng will ng Panginoon. Amen? So, sino po dito ang nangangailangan ng pagkain? Meron ba? Kailangan ba natin ng pagkain? Yes. Ilang beses tayo kumakain sa isang araw? 3. Yung iba sabi 5. Ay, okay? So, masyado natin kailangan ng pagkain. Napakahalaga ng pagkain sa atin dahil kung hindi tayo ay manghihina. So, lahat po gagawin natin para lang makakain. Tama po ba? Marami po sa amin, kaya po kami nandito sa abroad, hindi po ba ay para makatulong sa pamilya. So lahat po tayo gagawin ang lahat para lang makain, may makain tayo. At ayon po sa salita ng Panginoon, meron din po palang spiritual na pagkain. At sabi po niya sa John chapter 4, verse 34, sabi po niya sa John chapter 4, verse 34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Ito po sinasabi po ng ating Panginoong Jesus dito na mayroong 2 bagay na pagkain niya. At ito po ay hindi lang po isinulat dito para lang sabihin ni Jesus na ito ang pagkain niya, kundi para malaman din natin at atin rin pong matutunan ito na ito rin ang ating pagkain na spiritual. Amen po? Dahil ang tao po mga kapatid ay nakukompose po tayo ng 3 bagay. Ito pong katawan na physical na ito, na siya pong nangangailangan ng pagkain na physical din. At meron po yung ating isip, no? At ang ating isip, paano po natin yan pinapakain sa pag-aaral ng mga bagay-bagay. Kaya po tayo nag-aaral sa eskwelahan. Pero yung espiritu po natin mga kapatid, wala pong ibang magiging pagkain yan. Pag ang espiritu po natin, wala pong ibang magpapakain yan, kundi ang ating ring Ama na nasa langit. Spiritual food will go. Ang kailangan po ng ating espiritu. At ano po ang sabi ni Jesus? "My food is to do the will of the Father." 2 bagay po, ang gawin ang utos ng Ama at tapusin ang kanyang trabaho. 2 bagay po yan na pinakita sa atin sa bersikulo na pinasa natin. Pero mga kapatid, paano po natin magagawa itong will? Una po sa lahat pala mga kapatid, ano po ba yung will ng Panginoon? Ano po ba ang sinasabi dito na kautusan ng Panginoon? Lahat po ng nakasulat sa Biblia. Lahat po ng utos ng Panginoon, wala pong exempted from Genesis to Revelation. Hindi po ibig sabihin, hindi po totoo na, ay, ano na ngayon, millennium na ngayon, mga millennials na ang mga tao, kaya nakatutok na lang tayo sa New Testament. Hindi po yun totoo. Ang kabuuan po ng Biblia, mula Genesis hanggang po sa Revelation, yan po ang will ng Ama. Kaya napakahalaga po ng pagdalo po natin sa mga gawain na ganito dahil ito po ang magtuturo sa atin kung ano ang will ng Ama na dapat natin gagawin. Amen? At sabi niya dyan, "My food," ibig sabihin pag hindi po natin gagawin itong mga will ng Panginoon, tayo po ay manghihina spiritually. Amen? So, ano po ang kailangan natin gawin? Paano natin magagawa? Paano natin magagawa ang will ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, ang tao, mababasa po natin yan sa Genesis chapter 1, verse 27. Genesis chapter 1, verse 27. "So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them.
Ang tao, tayo po mga kapatid, ay hinugis ng Panginoon. God created us. Ginawa po tayo ng Panginoon na ayon sa kanyang imahe, sabi niya dyan, in the image. And God created him in His own image, ayon sa imahe ng Panginoon. Ibig sabihin, pagka hindi po ba ay ang magkapatid, kunwari, kahit sabihin natin mag-ama o mag-ina, ay meron at meron tayong makikita na magkamukha sila. At even ang magkapatid, malalaman mo ay magkapatid, may similarities, hindi po ba? Meron magkamukha, ganyan. Kung hindi man po sa itsura, dahil minsan yung anak ay yung isa ay kamukha ng tatay, yung isa ay kamukha ng nanay, pero yung characteristics, yung ugali, even yung mannerisms, nag-flow po sa atin dahil sa atin, yung DNA po na tinatawag. At ang tao po originally, na ginawa ng Diyos na kawangis niya, kawangis niya na they have the same DNA, pareho po ang DNA ng Diyos sa tao. At paano niya po ito ginawa? Sabi niya po sa Genesis chapter 2 verse 7, Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Mababasa po natin dito mga kapatid na ang tao na likha ng Diyos ay isang galing lamang po sa alikabok at naging buhay lamang ito na nilalang nung hiningan po ng Panginoon ng kanyang hininga, nung hiningan niya po ng kanyang banal na espiritu. So ang tao po mga kapatid ay nagiging kawangis lamang ng Diyos kung siya po ay napupuspos ng banal na espiritu ng Panginoon. Ngayon, mababasa dahil po dito sa nabasa natin, nais ko pong ipaliwanag na ang tao, kapag wala sa kanya ang banal na espiritu ng Diyos, maaari siyang buhay physically, maaari siyang malakas physically, nakakapagtrabaho siya. Pero pag wala ang espiritu ng Diyos sa tao, siya po ay patay spiritually. Napakahalaga po na maintindihan natin yun. Para tayong naglalakad na mga zombie lamang. Meron tayong hininga, ang tao ay maaaring may physical na hininga, may physical na kalakasan, pero uulitin ko po, kung wala ang banal na espiritu ng Diyos, ang tao ay spiritually napatay. Amen? At isa pa, sabi niya dyan, na tayo ay naging kaimahe ng Diyos. Naging kawangis natin ng Diyos dahil lamang sa banal na espiritu na inihingan niya sa atin. Ang tao po, pag wala po ang banal na espiritu sa kanya, ang lahat ng iniisip niyan makamundo. Yan. Ang tao na wala ang banal na espiritu sa kanya, lahat ng iniisip niya makamundo. Ang tao na wala sa kanya ang banal na espiritu, lahat ng plano niya makamundo. Lahat ng ginagawa niya makamundo. Lahat ng lumalabas sa bibig niya, lahat ng iniisip niya makamundo. Wala sa kanyang isip ang mga gawain ng Diyos. Wala sa kanyang isip. He does not have the mind of God. He does not have, sabi po sa Bible na wala sa kanya ang pag-iisip ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, di po ba sabi natin kanina, na ang isang bata, tayo, na kahit yung mannerisms natin, kahit yung ugali natin, nakukuha natin sa mga magulang natin dahil ka-DNA natin sila. Kaya, naalala ko, may nagsabi sa akin na pati daw yung pagsara ng pintuan, kapareho ko yung kapatid ko. Pati yung pagyapak sa hagdan, pareho daw yung apak ng kapatid ng apak sa hagdan namin ng kapatid ko. No? Sabi ko, meron palang ganun, napapansin pala ng mga tao yung ganun. But that is so in the DNA na tinatawag na merong similarities. Nagagawa mo yung pag-uugali ng tatay mo, nag-flow sa'yo. Yung mannerisms ng nanay mo, nag-flow sa'yo. Ngayon, paano natin ma-absorb ang will ng Panginoon? Paano natin magagawa ang will ng Panginoon? Isa lang po ang solusyon. Magpapuspos tayo ng banal na espiritu sa Diyos. There is no other way para magawa natin
natin ang will ng Panginoon, but to ask the Lord, Panginoon, puspusan niyo po ako ng inyong banal na Espiritu. Pero ang pagpapapuspos po ng banal na Espiritu sa Diyos, hindi lang po yan basta na binibigay ng Diyos. Kailangan po natin na isuko ang ating buhay sa Kanya. At pagdating po sa pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon, hindi pwede na may tinitira tayo sa ating sarili. No? We have to have a full surrender sa Panginoon. Kailangan na isuko natin ang ating buhay sa Panginoon at sabihin sa Kanya, O Diyos, pagod na ako sa pagpapatakbo ko sa buhay ko. Mga kapatid, marami po sa atin, kabilang po ako, ang nasa malaking problema ngayon, no, o nagkakaroon tayo ng malaking problema dahil sa kakulangan ng guidance na galing sa Panginoon. Dahil sa mga maling desisyon, dahil sa sinunod natin ang ating kagustuhan. Sabi sa verse na binasa natin kanina, my food is to do the will of my Father. Meron po kasing dalawa na will. The will of the Father and the human self-will. Yan. At magkalaban po yan. Yung will ng Panginoon at yung will natin. At marami po sa atin napapasubo. Nagkakaroon ng malaking problema dahil ang sinusunod natin ay ang ating will, ang ating kagustuhan. At bakit hindi natin matigil-tigil ang ating kagustuhan? Bakit alam natin ang will ng Panginoon, pero bakit hindi natin nagagawa? May kulang po. Oo, maaaring kilala natin ang Diyos, maaaring nananalangin tayo, baka araw-araw pa nananalangin tayo. Yung iba sa atin, times a day, 4 times a day, nananalangin tayo. Pero hindi po yun sapat. Dahil sabi niya po sa Bible na kahit nananalangin kayo, kung mali naman yung motibo niyo, hindi niyo matatanggap. Kahit po ako noon, sasabihin ko po sa inyo, nananalangin din po ako, mas lalo kapag may problema ako. Nananalangin ako. Kilala ko ang Diyos. Nagsisimba pa ako noon, pinalaki po ako sa may simbahan na sa traditional church. Pero may kulang pala. Bakit hindi nababago ang buhay ko? Bakit kahit nananalangin ako, ginagawa ko pa rin hindi yung gusto ko, ginagawa ko pa rin yung kagustuhan ko, hindi ko ginagawa ang kagustuhan ng Diyos? Dahil hindi pala lahat ng nagsisimba at hindi rin po lahat ng nananawagan sa Panginoon ng Panginoon at hindi rin lahat ng nakakakilala sa Panginoon ay tunay na napuspos ng kanyang banal na Espiritu. Kailangan po natin mapuspos ng kanyang banal na Espiritu upang tayo ay matawag na tunay na anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay may kapareho niya na DNA, may kapareho po niya na Espiritu. Meron po tayong isang pastor dito sa Japan. Ang kanya pong kapatid ay masama ang loob sa kanya. Gawa po ng sabi niya na lagi na lang akong pinapagalitan ng kuya ko na pastor. Kasi bata pa siya at medyo loko-loko pa ang kanyang pag-iisip. Alam niyo po, nung tumanda-tanda na siya, itong bata, sabi niya, meron akong pinanghawakan na sinabi ng kuya ko. Sabi niya na, dahil sabi daw ng kuya niya sa kanya na, oo, magkapatid tayo sa pisikal. Pero kung hindi mo tatanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay mo, at hindi ka mapuspos ng banal na Espiritu, ay hindi tayo magkapatid. Hindi kita tatawagin na kapatid. Masakit man sa kanya, no, na narinig niya yun sa kanyang kuya. Pero nung tinanggap niya ang Panginoon at naging matured na Christian siya, nakilala niya at naayos ang relationship niya sa Panginoon, nakita niya, sabi niya, nakita ko po yung point ng kuya ko. Paano nga naman kami naging magkapatid? Kung siya ay nagsisilbi sa Diyos, ginagawa niya yung utos ng Panginoon, pero ako, hindi ko ginagawa. Nagpre-preach yung kuya ko na hindi dapat tayo naglalasing, tapos ako gabi-gabi ako nalalasing. Kaya pala yun nasabi na
kapatid ko, sabi niya sa akin. Kaya mga kapatid, no, napakahalaga na ang pagiging Kristiyano, kailangan maging tunay na Kristiyano tayo. Hindi lang sa salita, kailangan maging katulad ng sinabi ko, hindi sila magkapatid sa Espiritu dahil hindi pareho ang Espiritu na nasa kanila. Kaya kailangan po nating sumuko sa Panginoon at sabihin sa Diyos, Lord, Panginoon, gusto ko po na maging kawangis mo. Kailangan po nating bumalik sa Genesis chapter 2 verse 7 na pinuspos ng Panginoon si Adan at saka si Adan ng kanyang banal na espiritu at siya ay naging buhay na nilalang. Mga kapatid, sa sitwasyon po natin ngayon, tayo po ay patay sa espiritu. Pero pag tayo po ay napuspos ng banal na espiritu ng Diyos, ayan na, tayo ay magiging buhay na nilalang. At higit sa lahat, tayo ay magiging kawangis ng Diyos. Tayo ay kanyang magiging ka-DNA. Ang espiritu natin ay magiging kapareho ng espiritu ng Diyos. At doon lamang, kapag tayo ay napuspos ng kanyang banal na espiritu, yun lamang po ang way o paraan upang tayo po ay makagawa ng kanyang kagustuhan. Ulitin ko po, ang kalaban po talaga ng will ng Diyos ay ang will ng tao. At kung magpapatuloy tayo na hindi napupuspos ng banal na espiritu ng Diyos, magpapatuloy rin na tayo ay gagawa ng ating kagustuhan at ang masaklap dito, ang nakasalalay ay ang ating relasyon at ang ating salvation na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 1. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Sabi niya dito, wala pong iba na nakakapagpalakas sa atin at nakakatayo tayo, kundi ang Diyos. At kanino tayo nakakatayo? We can stand firm in Christ. Sa Panginoong Jesus tayo nakakatayo ng matatag. Ang tanging pundasyon po natin ay ang Panginoong Jesus. Pero ito ay hindi na naman natin magagawa ng sa sarili natin. Ang Diyos po ang tumutulong sa atin. It is by faith, no, that we are able, it is by the grace of God na nagagawa natin po na tumayo. No? At saan tayo nakatayo? We are standing firm in Christ. And then he continues to say there, He anointed us, sabi niya dito. And then we go to verse 22, set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Now, atin pong pagbulay-bulayan itong versikulo na ito. Sabi niya po na He set His seal of ownership. Tayo po, pag tayo ay nagpuspos ng banal na espiritu, paano niya po ito linagay? He put His Spirit in our hearts. Paano po tayo sinil ng Panginoon? Paano po tayo sinilyuhan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu? Hindi po ba ay meron kong tatak ang mga produkto dyan sa Pilipinas? Kahit po dito, nakalagay po, do not accept if seal is broken. Kapag hindi po nakaselyo yan, huwag mong tatanggapin. Ibig sabihin na buksan yan. Delikado, mas lalo kung pagkain, baka nilagyan ng kung ano yan. No, baka may hinalo sila doon sa original na talaga ng produkto. Kaya sabi niya dyan na sa mga binibili natin, huwag mong tatanggapin kapag wala yung seal. At sabi niya dito, ganun din tayo, meron po pala tayong selyo. Tayo po ay sinelyuhan ng Diyos. Ngayon, eto basahin natin. Sabi niya, set His seal of ownership. Sinelyuhan niya tayo bilang pagmamay-ari niya. Mga kapatid, nais ko po na maintindihan natin ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. Kung kanina ay sabi natin na may dalawang will, ang will ng Diyos at ang will ng tao, ngayon naman po, ang tao ay maaaring pagmamay-ari ng isa. Dalawa po. The seal of ownership. Sino po ang nagmamay-ari sa atin? Sino ang may selyo sa atin? Are we sealed with the ownership of God? Or tayo po ba ay sinelyuhan na pagmamay-ari ng demonyo? You see? Napakadelikado pala. Nais mo pong maintindihan natin, pag tayo po ay naselyuhan ng banal na espiritu ng Diyos, ibig sabihin pagmamay-ari niya tayo. Pero pag tayo naman ay hindi naselyuhan
ng banal na Espiritu ng Diyos, ay hindi po tayo pagmamay-ari ng Diyos. Ibig sabihin, pagmamay-ari tayo, ang kalaban lang ay ang demonyo. Masakit man pong marinig, pero yun po ang katotohanan. At kailangan na marinig po natin ito, mga kapatid. Kailangan marinig natin ito dahil ito ang banal na salita ng Panginoon. It's time po na gumising tayo, mga kapatid. Gumising tayo na ang buhay natin ay hindi lang basta-basta na mabubuhay tayo at patatakbuhin natin sa sarili nating kagustuhan. Kailangan na maselyuhan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya piliin natin ngayon, kapatid, isuko natin ang buhay natin sa Panginoon at magpaselyo tayo sa Diyos at nang maging pagmamay-ari niya tayo. Balikan nga po natin yung verse na yun. Verse 22, ano pong sabi niya noon? He set His seal of ownership unto us. And so, guaranteeing and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Pag nasa atin po ang banal na Espiritu ng Diyos, mayroon pong garantiya na tayo ay makakapasok sa Kanyang kaharian. Kapag wala pong sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, wala pong garantiya na tayo ay makakapasok sa Kanyang kaharian. Kaya napakahalaga po na tayo ay mapuspos ng Kanyang banal na Espiritu. Unang-una sa lahat, hindi tayo makakagawa ng kagustuhan ng Diyos pag wala ang banal na Espiritu. That's the first point. Pangalawa po, pag wala ang banal na Espiritu sa atin, hindi tayo pagmamay-ari ng Diyos. At pangatlo, pag wala ang banal na Espiritu sa atin, hindi tayo makakapasok sa Kanyang kaharian. Kaya napakahalaga po na tayo ay mapuspos ng Kanyang banal na Espiritu. Ngayon, balikan po natin itong seal of ownership. Alam niyo po ba, mga kapatid, na katulad po ng isang produkto, kapag nag-break yung seal, di po ba, ibig sabihin, hindi na yan authentic, hindi na siya puro, hindi na siya totoo, no? Hindi na nga siya acceptable na. Ngayon tayo po, mga kapatid, paano nag-break yung seal? Okay? Di po ba sabi niya dyan, pag tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Panginoon, pinuspos na tayo ng banal na Espiritu niya, pwede pa rin palang mag-break yung seal na yun. Paano po nag-break yung seal? Kapag tayo po ay ginagawa natin ang sarili nating kagustuhan. Whenever we do our self-will, pag ginagawa natin ang ating self-will, nag-break po yung selyo na yun at nagkakaroon ng gap. Yung seal po, imbis na selyado siyang ganyan, nagkakaroon ng awang, at ano po yung awang na yan? Nagiging pasukan yan ng mas marami pa na kasalanan. Kaya mga kapatid, pag tayo po ay may pagkakataon na tayo ay nasilyuhan ng banal na Espiritu ng Diyos, sikapin din natin na ma-maintain natin yan. Huwag po nating hayaan na magkaroon ng awang. Huwag po nating hayaan na magkaroon ng gap. At ulitin ko po, ano ang nagiging dahilan na magkaroon ng gap? Yan ay ang paggawa ng ating sariling kagustuhan. Pag ginagawa natin ang sarili nating kagustuhan, ang mangyayari, nagkakaroon ng gap. At kapag nagkaroon ng gap, nagiging patuloy ang pagpasok at paggawa ng banal na Espiritu. Bakit? Di po ba'y napuspos tayo ng banal na Espiritu? Nakasilyo. Pero nung ginawa natin ang kasalanan, alam nyo, dalawang bagay po ang mangyayari. Magkakaroon ng gap. Pag ginagawa natin ang self-will natin, ang banal na Espiritu aalis. Huwag po tayong maging kampante na ang banal na Espiritu pag natanggap natin ay mananatili magpakailanman. Hindi po. Kahit na tayo ay minsan nang napuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon, kapag tayo po ay gumawa ulit ng ating sariling kagustuhan, ang banal na Espiritu nagtatampo rin po yan. Aalis po. Umaalis po. Kaya kailangan sikapin natin na laging nakasil. At huwag tayong gumawa ng sarili nating kagustuhan at nang sa ganun hindi mabuksan at hindi makalabas ang banal na Espiritu. Kasi pag lumabas yan, hindi naman magsasara. Ang problema, nakabukas pa rin, papasok at papasok ang Espiritu na naman ng demonyo. At yun, ang isang kasalanan, manganganak ng isa pa, manganganak ng isa pa, at manganganak ulit ng isa pa. Kaya mag-iingat po tayo na hindi po natin gawin ang ating sariling kagustuhan
Magpapuspos po tayo ng banal na Espiritu at sikapin natin na manatili ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng paggawa ng utos ng Diyos. Ngayon, meron pong pointers kailangan po natin tandaan para magawa po natin ang utos ng Diyos. Una sa lahat, kailangan po natin magpakumbaba. Kailangan po natin maging humble at lagi po natin iisipin na ang Diyos ang pinakamataas na authority, hindi po tayo. Yan po ang kahinaan ng tao. Yan ang kahinaan ng tao na sasabihin niya na, syempre, ay hindi, sa tingin ko ay tama, sa tingin ko ganito ang tama. Hindi, mali ka eh, ako ang tama. Diba? Yun yung normal kasi sa tao. Pero ang tao na napuspos na ng banal na Espiritu ng Diyos, sabi niya, kailangan magpapakumbaba yan at sasabihin niya, ito po ang tingin ko ay tama, pero alam ko mas matalino kayo sa akin, Panginoon. Alam ko mas alam niyo ang totoo, alam ko na mas alam niyo ang makakabuti sa akin. Kaya upang magawa natin ang will ng Diyos at hindi ang ating self-will, kailangan na isipin natin, magpakumbaba tayo at isipin natin na ang Diyos ang pinakamataas na authority at siya ang nakakaalam sa mas na kung ano ang makakabuti sa atin. Pangalawa, hindi po natin magagawa ang will ng Ama kung wala tayong purong puso. Meron pong si Haring David sa Bible at siya po ay nagkasala. Alam niyo rin po si Haring David, yan ang naging kasalanan niya eh. Dahil itong panahon, sabi niya po sa Bible, itong panahon na ang mga hari ay lumabas at nakipagdigmaan, lumabas at they went to do their duties as kings. Ano ang ginawa ni Haring David? Hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Nanatili siya sa kanyang tahanan at nagkaroon siya ng kasalanan. No? Nagkaroon siya ng kasalanan na adultery. Yung adultery na bunga ng murder. Yan. Kaya naggalit ang Panginoon kay King David. So makikita natin actually doon, he was sealed with the Holy Spirit. Pero dahil ginawa niya yung self-will niya, instead na yung gawin ang will ng Panginoon na makipagdigmaan, anong nangyari? Na-crack yung seal. At nung na-crack yung seal, ayan, pumasok ang mga ideas na galing sa demonyo. At anong sabi niya? Pinakita sa kanya ang magandang babae na si Bathsheba. At nagkaroon sila ng kasalanan. Nung nabuntis si Bathsheba, ay, sige, ganyan yan. Sabi ko kanina, ang isang kasalanan, manganganak pa ulit yan ng isa pang kasalanan. Anong nangyari po? Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. To cut the story short, nagalit ang Panginoon sa kanya. At ano ang naging panalangin ni Haring David? Praise the Lord, dahil ginawa ni Haring David yung una, yung number 1 na sinabi ko, tayo ay magpakumbaba. Haring David, King David humbled himself. And in Psalms chapter 51 verse 10 to 11, nanalangin po si Haring David, sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ito, umiyak si Haring David at sabi niya, create in me a pure heart, O God. Na-realize po ni Haring David na kaya niya hindi nagawa ang will ng Diyos ay dahil naging marumi ang kanyang puso. Kaya ito ngayon, nung nag-repent siya, sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako at baguhin mo ang puso ko na ito'y maging puro at nang sa ganun magawa ko ang utos mo. Amen? And renew a steadfast spirit within me. Doon po sa sumunod na verse, sabi niya po, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Ito po ang bersikulo na nagpapatunay na kung ang Diyos ibinibigay niya ang kanyang banal na Espiritu, meron din kapangyarihan ang Diyos na tanggalin ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Sabi niya, do not cast me from your presence. You see, kapag tayo po ang ginagawa natin ang sarili nating kagustuhan, kung ginagawa natin ang sarili nating kagustuhan at wala nang banal na Espiritu sa atin, the Lord will cast us away from His presence. Paaalisin tayo ng Diyos sa kanyang presensya. At sabi niya, or take your Holy Spirit from me. Pag ginagawa po natin ang sarili nating kagustuhan, tinatanggal din ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Hindi po natin magagawa ang will ng Panginoon maliban na tayo ay may purong puso.
Dahil ang pagkakaroon ng puro ng puso, yan po ang mag-maintain sa Holy Spirit sa atin. Amen? Pangatlo po, kailangan po natin na maging obedient pa rin at gawin ang utos ng ang will ng Panginoon kahit na may mga testings. Yan. Minsan kasi darating ang mga testing natin. Kailangan natin na gawin pa rin ang utos ng Diyos. Third pointer po sa ating pong pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi pag okay ang lahat, madaling sumunod sa will ng Diyos. Tama ba? Pag okay ang lahat, walang problema. Yes, Lord lang. Pero pag dumating na ang testing, ay darating na ang mag-struggle po tayo. Kaya kailangan natin tatandaan, kahit na mahirap na, kahit na may mga testings na dumarating, huwag po tayong susuko sa pagsunod sa utos ng Diyos. Magpatuloy lang po tayo kahit na anong mangyari. Amen? Ngayon, meron pong tinuro sa akin ng Panginoon. Sabi niya, nung time na mahirap din, nag-i-struggle din. Lord, bakit ang daming testing na dumarating? Sabi ng Panginoon, anak, huwag kang sumuko. At ito ang mensahe ng Diyos sa ating lahat ngayon. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko. Alam nyo kasi sabi ng Panginoon, pinaintindi sa akin ng Diyos Anak, huwag kang sumuko. Dahil nung ikaw matigas ang ulo mo, hindi kita sinukuan. Sabi ko, nahiya ako sa Panginoon. Konting testing, sasabihin na natin, suko na ako. Lord, ayoko na, ang hirap. Sabi ng Panginoon sa akin, nung ikaw napakatigas ng ulo mo, hindi naman kita sinukuan, huwag kang sumuko ngayon. Ay, yun na ang pinanghahawakan natin ngayon at binabahagi ko po sa ating lahat para yun din ang panghawakan natin. Amen? Ang kabutihan ng Diyos, hindi yan tumigil. Kahit nung mga panahon na matigas ang ulo natin at tayo ay pasaway, hindi tumigil ang pagmamahal ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya magpatuloy pa rin tayo. Patuloy tayong minamahal ng Diyos. Kaya ganun din ang gawin natin sa pagsunod ng kanyang mga utos. Magpatuloy tayo kahit na darating sa punto na matitesting tayo at medyo mapanghihinaan tayo, pero sige lang ng sige. Amen? Pangapat po na kailangan natin tatandaan sa pagsunod po sa will ng Panginoon, huwag po natin itong i-delay. Amen? We must not delay doing the will of God. Alam niyo po mga kapatid, pag dinidelay natin ang paggawa ng utos ng Diyos, nadidelay lang din po ang blessing natin. Basahin nga po natin sa Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang sa 17. Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Sabi niya po dito, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Yan. Sabi niya, making the most of every opportunity. Kapag ka may oportunidad na gawin ang utos ng Panginoon, sige, gawin natin. Ay, kapag applicable, ay, ito yung nakasulat sa Bible, nako, kailangan gawin ko itong nakasulat sa Bible, gawin natin. At huwag mong i-delay, gawin mo kaagad, making the most of every opportunity because the days are evil. Dahil nga po, pasama na nagpasama ang ating mundo, kaya kailangan agad-agaran ang paggawa natin ng utos ng Panginoon. Dahil kung sa kalsada ay may overtake, ganun din po sa spiritual. Pag dinidili natin ang paggawa ng utos ng Diyos, baka mamaya ma-overtakean tayo ng demonyo. Amen? Last verse, sa verse 17, ano pong sabi niya dito? Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. You see, pag tayo po pala ay hindi natin inaintindi kung ano ang will ng Panginoon, tayo po ay tinatawag na foolish. Kaya wala pong foolish na anak ng Diyos, iintindihin natin at gagawin natin ang utos ng Diyos. Dahil sabi niya dito, kung hindi natin iintindihin, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Kung hindi mo iintindihin ang will ng Diyos, hindi sabihin, hindi ka makikindalo sa mga gawain na ganito, hindi mo aayusin ang relationship mo sa Diyos, ikaw ay isang hangal. Amen? Ang foolish po ay magiging isang hangal. Amen?
Number 5, pointer para magawa po natin ang will ng Panginoon ay of course we need to be prayerful. We must be prayerful at nang sa ganun ay hindi po tayo, kasi hindi po natin kaya sa sarili natin ang paggawa sa utos ng Diyos. Kaya hilingin po natin sa Panginoon na tulungan niya tayo. Number 6, kailangan na ito po ang ating maging priority. No? Ang paggawa sa will ng Diyos ay kailangan natin priority ito. Sa John chapter 6 verse 27, sabi niya po dito, sa John chapter 6 verse 7, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On Him, God the Father has placed His seal of approval. Sabi niya dyan, do not work for food that spoils. Kailangan yung pinagtatrabahuan natin, hindi lang yung pagkatawan. Huwag natin maging priority yung pagtrabaho para sa pagkain na inaamag na aamag naman, kundi dapat ang pinagtatrabahuan natin at ang priority natin ay ang food that endures to eternal life. At ayan, ay yung sabi kanina, ay ang pagsunod sa utos ng Panginoon. Amen? At tayo po ay maglalast sa James chapter 4 verse 17. Sa James chapter 4 verse 17, sabi niya dito, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Mga kapatid, ang kasalanan pala ay hindi lang yung pag sinabing bawal ay ginagawa mo kasalanan. Di po ba? Yun po yung nakasanayan natin. Uy, bawal yan. Pag ginawa mo, ala ka, nagkasala ka kasi ginawa mo. Pero sabi niya rin po dito sa James chapter 4 verse 17, na pag alam mo yung tama, pero hindi mo ginagawa, nagkakasala ka pa rin. Kaya kailangan mga kapatid, kung alam natin yung will ng Panginoon, gawin natin. Huwag lang tayong manahimik. Kasi pag hindi mo pa rin ginagawa, kahit na hindi mo ginagawa yung mga bawal, pag hindi mo naman ginagawa yung dapat mong gawin, ay nagkakasala pa rin tayo. Amen? Napakahalaga na gawin natin ang utos, ang will ng Panginoon para sa atin dahil yan po ang magme-maintain ng seal of ownership sa atin ng Panginoon. Amen? Pero sabi ko nga po kanina na hindi po natin pwedeng magawa ang will ng Panginoon maliban na tayo po ay mapuspos ng Kanyang banal na Espiritu at isuko ang ating buhay sa Kanya. Muli po ay inaanyayahan ko ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Muli po natin isuko ang ating buhay sa Panginoon at tanggapin siya sa ating buhay at hilingin natin sa Kanya na imapuspos po tayo ng Kanyang banal na Espiritu. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo po na binigay mo sa amin ngayong araw na to. Salamat po, Lord, sa inyong lubos na pagmamahal na muli mong pinaalala sa amin na ang paggawa ng inyong utos, ang inyong kautusan ay siyang aming pagkain na spiritual. Andito po kami ngayon, Panginoon, mga makasalanan. Hinihiling po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At hinihiling din po namin, Panginoon, na puspusan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Sinusuko po namin ang aming buhay sa inyo at hinihiling namin na isulat niyo po ang aming pangalan sa aklat ng buhay sa inyong kaharian. At Panginoong Jesus, nandito kami. Salamat po sa inyong pagbigay ng iyong buhay para sa amin. Andito kami muling tinatanggap ka bilang aming tagapagligtas at Panginoon. Na mula ngayon, hinihiling namin na ikaw po ang humawak at gumabay sa aming buhay. At nang sa ganun, Ama, ay hindi po kami mawala. Salamat, Panginoon. Muli po, hinihiling namin, puspusan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama, and may just seal your words in the hearts of each one. In Jesus' name, amen and amen.